song, first stanza now. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the sable bird shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. When His chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Let us labor for the Master from the dawn to setting sun. Let us talk of all His wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Amen. Our God is alive. Amen. Sing the song, He lives. I serve a risen Savior. He's in the world today. I know that He is living, whatever men may say. I see His hand of mercy, I hear His voice of cheer, and just the time I need Him, He's always there. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how, I know He lives. He lives within my heart. On the second verse. In all the worlds around me, I see His loving care. And though my heart grows weary, I will despair. I know that He is leading through all the stormy blasts. The day of His appearing will come at last. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how, I know He lives. He lives within my heart. The last verse now. Rejoice, rejoice, O Christian, lift up your voice. Amen. And Sing on. eternal hallelujah to Jesus Christ the King, the hope of all who seek Him, the help of all who find. None other is so loving, so good and kind. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart.
pagpatuloy po ng ating awitin, tayo po may sumandaling manalangin. Tawagin po natin si Brother Ray to lead us in our opening prayer. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa langit, maraming salamat po sa isang gabi muli. Kami ay makalapit po sa iyo, Panginoon. Pagpalay mo po ang bawat isa. Palay mo po, Lord, magyang good weather, Panginoon. Kayo po mag-bless. Pwede po, Lord, ang aming pastor. I-bless niyo po ang kanyang mensahe. Na patuloy kaming lumago sa panampalataya at patawad kung kami makita mo, Lord, ng karumihan sa isip, salita, sa gawa. Bless mo ang bawat isa, Panginoon. I-bless niyo po ang mga kapatid pa na wala po rin dito, Panginoon. At sa kanilang pag-travel, ingatan mo po, maging nasa online, patuloy mo pong pagpalain. At pangunahan niyo po kami, Panginoon. Salamat po sa inyong gagawin at lahat nito binabalik pa namin kapurihan. Pasalamat, Jesus' name. Amen. Amen. He abides. Amen. Awitin po natin. Sabi nga ng Biblia, abide in me and I in you. You shall ask what you will and it shall be done unto you. Amen. Saan po ba tayo dapat manatili? Walang iba kundi sa Diyos, sa salita ng Diyos at sa kanyang kalooban. Amen. Let's sing the song on the first verse now. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the hand of God in all my life I see. And the reason of my bliss is the secret always is that the Comforter abides with me. He abides, He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the Comforter abides with me. All the ladies on the second verse now. Once my heart was full of sin, once I had release within, till I heard of Jesus. Once was free, till now not is sweet, and just gave what is so sweet. Now I come all together now. He abides. He abides, He abides. He abides, He abides. hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. All the men. He is with me everywhere, and He knows my every care. I'm as happy as a bird and just as free. Yes, For the Spirit has control, Jesus satisfies my soul. For the Comforter abides with me. He abides. He abides. He abides. He abides. He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way. For the Comforter abides with me. There's no thirsting for the things of the world, they've taken wings. Long ago I gave them up instantly. All my night was turned to day, all my burdens rolled away. Now the Comforter abides with me. He abides, He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Amen. Walang iba po na nagko-comfort sa atin, kundi ang banal na Espiritu na siyang sumasa atin. Amen. How can I fear? Amen. Sabi nga ng Bible, no? If God is for us, who can be against us? Amen. Anong katatakutan natin kung kasama natin ang Diyos? Kaya wala dapat tayong pangambahan, katakutan. Ang lagi lang po natin isa puso, isa buhay, isa isip. Ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Amen. Dumating man ang pagsubok, andyan ang Diyos sa atin. First verse now. When shadows fall and the night covers all, there are things that my eyes cannot see. I'll never fear, for the Savior is near. My Lord abides with me.
strength of my friend. He walks along with me. Come on! How can I fear? Jesus is near. He ever watches over me. Worries all cease. He gives me peace. How can I fear with Jesus? Jesus is King. He controls everything. He is with me each night and each day. I trust my soul to the Savior's control. He drives all fear away. How can I fear? Jesus is near. He ever watches over me. Worries all cease. He gives me peace. How can I fear in Jesus? On the chorus, one more time! How can I fear? Jesus is near. He ever watches over me. Worries all cease. He gives me peace. How can I fear with Jesus? Amen, amen. Manatiling nakatayo, atin pong tawagin ang ating mga kapatid sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Brother John Mark, para po sa pagtuwag. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. At I hope lahat po tayo handa upang basahin ang salita ng Diyos sa ating ng buong puso. At basahin po natin ito ng salitan, ang 1 Samuel chapter 2, verse 1 to 36. Basahin po natin ito ng malakas at mayroong pagkakaintindi. Verse 1, At si Ana ay nanalangin at nagsabi, Nagagalak ang aking puso sa Panginoon. Ang aking sungay ay pinalaki ng Panginoon. Binigyan ako ng bibig sa aking mga kaaway, sapagkat ako'y nagagalak sa iyong pagliligtas. Walang banal na gaya ng Panginoon, sapagkat wala nang liban sa iyo, ni may bato mang gaya ng aming Diyos. Huwag na kayong magsalita ng totoong kapalaluan. Huwag mabuka ang kahambugan sa iyong bibig, sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng kaalaman, at sa pamamagitan niya ay sinusukat ang mga kilos. Ang mga busog ng mga makapangyarihang tao ay nasisira, at yaong nangatisod ay nabibigkisan ng kalakasan. Yaong mga busog ay nagpaupa dahil sa tinapay, at yaong mga gutom ay hindi na gutom. Oo, ang baog ay nanganak ng 7, at yaong may maraming anak ay nanghihina. Ang Panginooy pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa ng Sheol at nagsasampa. Ang Panginooy nagpapadukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin naman ang nagpapataas. Kaniyang ibinabangon ang dukha mula sa alabok, kanyang itinataas ang mga mapagkailangan mula sa dumihan, upang sila'y palukluking kasama ng mga prinsipe at magmana ng luklukan ng kaluwalhatian, sapagkat ang mga haligi ng lupa ay sa Panginoon, ay kaniyang ipinatong ang sanlibutan sa kanila. Kanyang iingatan ang mga paa ng kanyang mga banal, ngunit ang masama ay patatahimikin sa mga kadiliman, sapagkat sa pamamagitan ng kalakasan ay walang lalaking mananaig.
Yaong makipagkaalit sa Panginoon ay malalansag laban sa kanila'y kakulog siya mula sa langit. Ang Panginoon ang huhukom sa mga wakas ng lupa at bibigyan niya ng kalakasan ang kanyang hari at palalakihin ang sungay ng kanyang pinahiran ng langis. At si Elkana ay umuwi sa Ramata at sa kanyang bahay. At ang batay nangangasiwa sa Panginoon sa harap ni Eli na saserdote. Ngayoy ang mga anak ni Eli na ang mga hamak na lalaki, hindi nila nakikilala ang Panginoon. At ang kaugalian ng mga saserdote sa bayan ay na pagka ang sinumay naghahandog ng hain, lumalapit ang bataan ng saserdote, samantalang ang laman ay niluluto na may hawak sa kamay na pang-ipit na may 3 ngipin. At ang kanyang dinuduro sa kawali o sa kaldera o sa kaldero o sa palayok, at lahat ng nagdadala at pang-ipit ay kinukuha ng saserdote para sa kanya. Gayon ang ginagawa nila sa silo sa lahat ng mga Israelita na napaparoon. Oo, bago nila sunugin ang taba, ay lumalapit ang bataan ng saserdote at sinasabi sa lalaki na naghain, magbigay ka ng lamang maiiyaw para sa saserdote, sapagkat hindi siya tatanggap sa iyo ng lamang luto, kundi hilaw. At kung sasabihin ng lalaki sa kanya, walang pagsalang kanilang munang susunugin ang taba, at saka mo kukunin kung ano ang nasaing sa iyong kaluluwa. Kaniya ngang sinasabi, hindi, kundi ibibigay mo sa akin ngayon, at kung hindi ay aking kukuning sa pilitan. At ang kasalanan ng mga binatang yaon ay totoong malaki sa harap ng Panginoon, sapagkat niwawalan ng kabuluhan ng mga tao ang handog sa Panginoon. Ngunit si Samuel ay nangasiwa sa harap ng Panginoon, sa bagay ay bata pa na may bigkis na isang kayong linong ipod. Bukod sa rito'y iginagawa siya ng kanyang ina ng isang munting balabal at dinadala sa kanya taon-taon pagka siya'y umaahon na kasama ng kanyang asawa upang maghandog ng hain sa taon-taon. At binasbasan ni Eli si Elkana at ang kaniyang asawa at sinabi, bigyan kanawa ng Panginoon ng binhi sa babaeng ito sa lugar ng hingi ng kaniyang hiningi sa Panginoon at sila'y umuwi sa kanilang sariling bahay. At dinalaw ng Panginoon si Ana at siya'y naglihi at nagkaanak ng 3 lalaki at 2 babae. At ang batang si Samuel ay lumaki sa harap ng Panginoon. Si Eli nga na totoong matanda na at kaniyang nababalitaan ang lahat ng ginagawa ng kaniyang mga anak sa buong Israel at kung paanong sila'y sumisiping sa babae na naglilingkod sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At sinabi niya sa kanila, bakit ginagawa ninyo ang mga ganyang bagay? Sapagkat aking nababalitaan sa buong bayang ito ang inyong mga masamang kilos. Huwag mga anak ko, sapagkat hindi mabuting balita ang aking naririnig. Inyong pinasasalang sang ang bayan ng Panginoon. Kung ang isang tao ay magkasala laban sa iba, ay hahatulan siya ng Diyos. Ngunit kung ang isang tao ay magkasala laban sa Panginoon, sino ang mamamagitan sa kanya? Gayon may hindi nila dininig ang tinig ng kanilang ama, sapagkat inakalang patayin sila ng Panginoon. At ang batang si Samuel ay lumalaki at kinalulugdan ng Panginoon at ng mga tao rin naman. At naparoon ng isang lalaki ng Diyos kay Eli at sinabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, napakita ba ako ng hayag sa sambahayan ng iyong ama nang sila'y nasa Ehipto sa pagkaalipin sa sambahayan ni Paraon? At pinili ko ba siya sa lahat ng mga lipi ng Israel upang maging saserdote ko? Upang maghandog sa aking dambana? Upang magsunog ng kamangyan? At upang magsuot ng ipod sa harap ko?
At ibinigay ko ba sa sangbahayan ng iyong ama at ang lahat ng mga handog ng mga anak ni Israel na pinaraan sa apoy? Bakit nga kayo'y tumututol sa aking hain at sa aking handog na aking iniutos sa aking tahanan at iyong pinararangalan ang iyong mga anak ng higit kaysa sa akin upang kayo'y magpakataba sa mga pinakamainam sa lahat ng mga handog ng Israel na aking bayan? Kaya't sinasabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, aking sinasabi nga ng iyong sangbahayan at ang iyong sangbahayan ng iyong ama ay lalakad sa harap ko magpakailanman, ngunit sinasabi ngayon ng Panginoon, malayo sa akin, sapagkat yaong mga nagpapangaral sa akin ay aking pararangalin, at yaong mga humahamak sa akin ay mawawalan ng kabuluhan. Narito, ang mga araw ay dumarating na aking ihiwalay ang iyong bisig at ang bisig ng sambahayan ng iyong ama upang huwag magkaroon na matanda sa iyong sambahayan. At narito, mamasdan ang kadalamhatian sa aking tahanan, sa buong kayamanan na ibibigay ng Diyos sa Israel at mawawalan ng matanda sa iyong sangbahayan magpakailanman. At ang lalaking iyo na hindi ko ihiwalay sa aking dambana ay magiging upang lunusin ang iyong mga mata at papanglawin ang iyong puso. At ang madlang mararagdag sa iyong sambahayan ay mamamatay sa kanilang kabataan. At ito ang magiging tanda sa iyo na darating sa iyong dalawang anak, Orpe, at sa isang araw sila'y kapwa mamamatay. At ako'y magbabangon para sa akin ng isang tapat na saserdote na gagawa ng ayon sa nasa aking puso at nasa aking pag-iisip. At ipagtatayo ko siya ng panatag na sambahayan at siya'y lalakad sa harap ng aking pinahira ng langis magpakailanman. Sabay-sabay po tayong lahat. At mangyayari na bawat isa na naiwan sa iyong sambahayan ay paroroon at yuyukod sa kanya dahil sa isang putol na pilak at sa isang putol na tinapay at magsasabi, isinasamo ko sa iyong ilagay mo ako sa isa sa mga katungkulang pagkakaserdote upang makakain ako ng isang subong tinapay. Purihin po ang Panginoon sa pagbabasa po ng kanyang salita at maaari na po tayo makaupo lahat.
Amen. Salamat po sa mensahe ng awitin. Muli tayo po tumayong lahat. Awit po muna tayo sa Panginoon muli. At ang ating pastor medyo na-delay at na-traffic. Awit po tayo muli sa Panginoon. Awitin po natin, Find Us Faithful. Amen. Song. Ulan bumagyo. Tuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Find us faithful. First verse now. We're pilgrims on the journey of our road, and those who gone before us find the way, cheering on the faithful, encouraging the weary. Life's a staring testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those who gone before us, let us live to those behind us. Every taste of faithfulness must on to godly lives. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. Come on. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. After all our hopes and dreams have come and gone, and our children sit through all we've left behind, with the clues that they discover and the memories they uncover become the light that leads them to the road we each must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Amen. Another song, We Are His Church. Awitin po natin, We Are His Church. Amen. Alam po ba natin yan? Yan. Through all these years, His hand has guided us, provided us with blessings. Ah? We preach Christ na lang po. We preach Christ. Yan. We preach Christ. Ayan. We are the church. Yan. We preach Christ. Amen. May request pa po kayo? Another one song. Request. Ha? Hindi ko marinig. About the need? Okay, first verse now. Sing. We are the church, the chosen bride of Christ. We have the imprint of His cross upon our lives. Amen. Sing on. The highest price was paid when the Lamb of God was made. The
perfect and most holy sacrifice. We have one purpose, one mission, one reason to remain, to raise the cross of Jesus and magnify His name. We preach Christ, who was crucified and risen from the grave. We preach Christ, the only one who has the strength to save. The message we proclaim is the power of His name. We preach Christ. We are the voice that cries the truth today, and of this truth we will never be ashamed. Though many doubters rise and reject the claims of Christ, God's unchanging word will still remain. We have this moment, this hour, to seek and save the lost, to speak the name of Jesus and point them to the cross. We preach Christ, who was crucified and risen from the grave. We preach Christ, the only one who has the strength to save. The message we proclaim is the power of His name. We preach Christ. So we lift the name of Jesus For all the world to see, the message of salvation to all who will believe. We preach Christ, who was crucified and risen from the grave. We preach Christ, the only one who has the strength to save. The message we proclaim is the power of His name. We preach Christ. We preach Christ. We preach Christ. Amen. Nababanat ang mga boss na naka-reserve dyan, ha? Amen. Sarap umawit sa Panginoon. One more time. One more. Born to win. Ay, okay na po. Nandiyan na po ang ating pastor. Okay, isang awitin na lang po. Born to win. Awitin po natin. Are you born again? Say amen. Amen. We are born again and we are born to win. First verse. Born in a world of sin, hopelessly lost, no peace within, searching for love in a world of hate, no way I could win. Then the Savior came my way, and today, and on that day I was born again. Praise His name, I was born to win. Hallelujah, I was born to win. I'll never give up, never give out, never give in. No matter what Satan throws my way, I still go on in Jesus' name. Just love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. All the men convert. Since I began to run this race, Amen. many of trials I have to face. Mountains so high, valleys so low, and rivers so wide. All the ladies. No need to worry, no need to fret. Things will look down, yeah,
to win. Hallelujah, I was born to win. I'll never give up, never give up, never give in. No matter what Satan throws my way, I'll still go on in Jesus' name. There's love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. Born to win! Born to win, hallelujah, I was born to win. I'll never give up, never give out, never give in. No matter what Satan throws my way, I shall go on in Jesus' name. His love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. Are you born to win? Amen. Maraming salamat po. Manatiling nakatayo. Atin pong tawagin natin mahal na pastor. Ako, salamat po ng marami. Buksan po natin ating Bibles sa Matthew chapter 9. Matthew chapter 9, 35 hanggang 38. Amen. Matthew chapter 9, 35 hanggang 38. Okay po, basahin natin ng sama-sama. Ready? Begin. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when He saw the multitudes, He was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Then said He unto His disciples, The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. Our mission is to reap the harvest. Ito po ang ating mission. Ama naming Diyos, salamat po ng marami sapagkat meron kaming gawain na iniatang mo sa amin na hindi po ito gawain ng tao. Ito'y gawain mo, Panginoon. Kaya hindi namin ito magagawa ng kami-kami lang. Hindi namin ito magagawa sa aming sarili. Ikaw ang gumagawa at kami po ang pwede mong gamitin upang kami ay makaranas ng inyong pagpapala at kami naman ay maging pagpapala rin naman. Salamat po sapagkat inilagay mo kami sa gawain upang hindi na kami ang mabuhay sa aming sarili, kundi ikaw sa pamamagitan namin. Pangunahan niyo po kami at lalong gamitin sa aming kapanahunan habang binibigyan mo kami ng pagkakataon. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Okay po, our mission is to reap the harvest. Ano ba ang bahagi ng mga miyembro at ng bawat pastor sa aanihing kaluluwa? Marami po ang mga taong aanihin, mga kapatid. Kahit saan tayo magpunta, ang mga tao ay naririyan. Ngayon, binigyan tayo ng Diyos ng gawain na tayo ang unang nakinabang. Ibig sabihin, bago tayo gumawa nito, mag-ani ng kaluluwa, tayo muna ang naani, tayo muna naligtas. Bago natin i-share yung kaligtasan sa iba, tayo muna ang nakaranas. At ang gagamitin niya, yung mga naligtas, tayo naman ang gagamitin niya para sa kaligtasan ng iba. So ano po ang unang makikita po natin dito? Look at verse 35. Ano po nakalagay dito? Sa Matthew 9:35. Sabi rito, And Jesus went about all the cities and villages. Kung ang ating mission is to reap the harvest, dito po, dahil ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang gawain ay mag-ani, magligtas. Una po na makikita natin dito, siya ay tumungo sa lahat ng cities and villages. Remember,
when Nehemiah wanted to build the wall, he initiated to go to the ruined place to start building the wall. Kaya walang nag-invite kay Nehemiah na pumunta sa Bethlehem, Judah, para i-build yung walls. Kaya una po na nakita natin ginawa ng ating Panginoon dito to reap the harvest is, number 1, to start the project. So ano ba ang project na gagampanan? O ano ba ang dapat na project? Is to reap the harvest. We start the project no matter what, but we need to start. Kinakailangan meron tayong simulan. Tayo po ay nakarating sa lugar na to dahil tayo po ay nagsimula. Lahat ng may natapos, meron pong sinimulan. Lahat ng merong ibig tapusin, meron pong dapat simulan. Kaya ang ating Panginoon, nakita natin, meron siyang project at sinimulan niya sa pamamagitan ng pagpunta sa mga cities at pagpunta sa villages. So we need to start the project if we want to reap the harvest. Kung gusto nating merong matapos na proyekto, kung ano man yung project natin, kinakailangan meron tayong initiative na magsimula. Yung meron kang, sabi nga natin di ba, meron tayong tinatawag na pushmatic, pullmatic. Yung pushmatic, kinakailangan mong itulak. Yung pullmatic, kinakailangan mong hilahin. Pero ang kailangan natin ay automatic, self-starting. Kinakailangan marunong siyang magkusa. At ang ating Panginoong Hesus ay nagkusa, siya ay nagpunta sa lahat ng mga syudad at sa mga villages. He started the project. Kaya para po ang ating mission na mag-ani ng kaluluwa, let us start the project. Halimbawa po, gusto nating madagdagan ang mga, alam niyo po, yung mga upuan na yan, ang mga bakante, at yung mga lugar na dapat pang malagyan, ay project natin. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng building na para hindi laman ng tao, dapat po ito'y may tao. Kaya ito po ay project ng simbahan. Magmula sa pastor hanggang sa pinakabatang membro. So para mangyari yung dapat na mangyari, we need to start all over again. Kung we started and we failed, we started again and we failed. Sabi nga ng Book of Proverbs, the righteous falleth 7 times and then riseth up again. Ibig sabihin, naroon yung persistence. Naroon yung hindi ka papayag na matapos sa kabiguan. Hindi ka papayag na hindi natin magampanan yung dapat nating gampanan. So we start the project. Kung hindi umubra yung isang program, start another program so that we can finish and attain the fulfillment of the project. Ang isang project po natin, punuin ito ng tao. Ang isang project natin, makapakinig ang mga tao ng gospel ni Kristo. Ang isang project po natin, puntahan ang mga tao sa labas at dalahin sila dito sa loob. Or doon sila sa labas share ng gospel. Kaya kung yun ang gusto natin, maraming maligtas para maani ang mga kaluluwa. We will start different kinds of approach, mga kapatid, para mas marami ang makapakinig ng salita ng Diyos. Kaya sinasabi ko sa inyo na kung tayo ay bibili ng mga, tawag na doon, megaphones. Kung meron tayong 10 megaphones, ewan ko kung magkano ang megaphones ngayon, pero pwede kayong mag-donate ng 1 o 2 para tayo may 10. At itong mga estudyante natin, mga kapatid natin, lalaki, babae, tatay, kabataang lalaki, pwede tayong tumayo. 2 kayo dyan, 2 kayo dyan, 2 kayo dyan, 2 kayo dyan. Kung meron tayong 10 na sabay-sabay nagsasalita, mas maraming makakapakinig. Tama ba? Amen? Kasi kung lahat tayo nasa loob, walang magsasalita sa labas, tayo makakapakinig. Pero ang mga nasa labas,
Naghahantay lang sila na may mapakinggan. Kaya kung hindi nila mapakinggan ng katotohanan, makikinig sila sa kasinungalingan. Kaya imbis na sila ay bumagsak at maani at madala sa kawan ng Panginoon, naaani sila at napupunta sa mga kulto. So kinakailangan po, meron tayong simulang proyekto. Kaya huwag matakot gumawa ng simula. Huwag tayong manghinayang, huwag tayong matakot, huwag tayong manghimagot, huwag tayong tumigil na magsimula. Kung hindi magtagumpay yung isang sinimulan, sabi nga, kung nagtanim ka ngayon, hindi sumibol, magtanim ka uli. Sabi nga ng Bible, magtanim ka sa umaga, magtanim ka sa gabi. Huwag kang tumigil sapagkat hindi mo alam alin doon ang pasisibulin ng Panginoon. Tama ba? Amen? So, start the project or start a project. At yun ang nakita natin, si Kristo, hindi siya nanatili dun sa kanilang bahay. Hindi siya nanatili sa templo. Hindi siya nanatili sa meeting ng kanyang mga alagad. He went about all the cities and villages. Meaning, nagsimula siya ng gawain sa isang city, pagkatapos sa isang city, nagsimula na naman siya sa isang city, pagkatapos naman niya, mayroon pang another city, pinuntahan na naman niya. Pagkatapos ng isang city, may city pa rin hindi naman, pinuntahan na naman niya. At pagkatapos ng mga cities na yun, sa mga cities na yun, may mga villages, pinuntahan din niya. Kaya nakita natin ang Panginoon, starter siya. Makita natin na ang Panginoon ay magaling na starter. Magaling siyang magsimula at hindi siya tumitigil magsimula. Kung baga sa balon, na mga taong nauuhaw, siya ay nangunguna na maghukay ng balon para may mainuman ng mga tao. At kung may nahukay na siya rito at ang mga tao rito may naiinuman na, hukay na naman siya sa kabila para may mainuman ng mga tao doon. Hukay na naman siya dun sa kabila para may mainuman naman ng kapatid doon. Keep starting a project. Mas mabuti na yung mas marami tayong ginagawa kaysa tayo mamamatay nang wala tayong nagawa. Tama po ba? Amen. Mas masaya ang taong productive kaysa ang taong tamad. Mas masaya ang taong may lakas ng loob kaysa ang taong duwag. Mas may pakinabang sa taong naglilingkod kaysa sa taong nakahiga lang. Amen. Mas may pakinabang sa taong humahayo kaysa sa taong naghihintay. Start a project. Mag-isip tayo, mga kapatid. At ito, sa nakita natin ng ating Panginoon, siya ay nagsimula sa bawat city, sa lahat ng city, sa bawat villages at lahat ng villages. Number 2. So number 1, start the project. If we are going to reap the harvest, keep starting. Another project, one Bible study, one evangelistic meeting, another evangelistic meeting, another Bible study, another Bible study, another gospel preaching, another street preaching. Start the project. Number 2, specify the program. Specify the program. Sabi dito, and Jesus went about all the cities. At anong ginawa niya doon? Teaching, preaching, healing. Ano ang gagawin nating program? Teaching ministry, preaching ministry, healing ministry. So yan ang gagawin natin kagaya ng ginawa ng Panginoon. Pag sinabi nating teaching, it enlightens the mind. We explain, we define, we enlighten, we give knowledge. Pero pagdating ng preaching, it touches the heart. It changes the life. It pierces the soul. Yun ang preaching. It asks for decision. It asks for commitment. Yun ang preaching. So in teaching, you give instruction, but in preaching, you ask for a commitment. And then healing. Mental, emotional, spiritual, physical healing. Siyempre, kapag ka nagtuturo ka, merong mental healing. Sabi nga ng Bible, my people are destroyed for lack of knowledge. So kinakailangan na magtuturo. Kaya ang gawain ng mga pastor, ang sabi ng Jeremiah 3:15, and I will give you pastors
that will feed you with knowledge. Then ang sabi sa Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. So ang gawain ng mga pastors ay pakanin tayo ng kaalaman. So ang program ng Panginoon ay pinakita sa atin, meron tayong teaching ministry. Kaya meron tayong Sunday school, meron tayong academy, meron tayong Bible school, meron tayong good news classes, teaching ministry. And then preaching ministry. Meron tayong mga Bible studies, meron tayong mga evangelistic nights, meron tayong mga Sunday morning, Sunday afternoon, preaching, Wednesday, preaching. And then healing. Kaya meron tayong medical, dental, mission. So lahat ng ito, we specify the program. At least this is the summary na kinuuwian ng lahat ng ating ginagawa. We teach, we preach, we heal. Then number 3, look at verse 36. Sabi niya, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. But when he saw the multitudes, so number 1, you start the project, we specify the program, and then we see the people. We see the people. Nakikita natin ang mga tao. Hindi lang meron tayong program, kundi nakikita natin na kailangan ng mga tao ang program na ito. Kinakailangan simulan natin ang project at meron tayong sinusunod na program at nakikita natin ang kalagayan ng mga tao na sila ay mga taong fainting, scattering, and shepherdless. Ito ang nakita ng Panginoon ng mga kalagayan ng mga tao. Pinanghihinaan ng loob, walang lakas, fainting. Ano ba sa Tagalog itong fainting? Lagay nga natin sa Tagalog yan. Datapot ng makit yung karamihan na inahabag siya sa kanila sapagat pawang nangahahapis. Parang ang fainting para itong nawawala ng malay, Di ba? Yun ang fainting nawawala ng malay Nawawala ng lakas. Tumatakas ang lakas. Parang ganyan, So kung titignan mo mga tao, wala silang lakas na tumanggi sa sanlibutan. Wala silang lakas na magpatuloy sa tama. Yun yung fainting Hindi mo na kayang bumangon. Wala kang lakas para labanan ang agos ng kasamaan. Wala silang lakas para kalabanin ang mga maling aral. They were fainting. And then, bukod dyan, walang direksyon ang mga tao. Kanya-kanya. Hindi ng tao alam ang tamang daan. Hindi alam ng tao ang tamang direksyon. Hindi alam ng tao ang daan ng kapayapaan. They were scattering. Kaya imagine natin ang mga tao na mga walang lakas, tapos nangangalat, nagkanya-kanya. Imagine nyo lang, pumunta tayo sa isang very observable, kung makita natin ng isang pamilya, wala silang kakayanan, wala silang lakas para tumanggi na takasan ang kanilang mga bisyo, takasan yung mga maling pananalita, takasan yung wala silang kakayanan kalagin yung laging talo-talo sa bahay, yung laging nagaway-away, laging nagtalo-talo, mga palamura, kanya-kanya. Scattered sila, kanya-kanya sila. Walang pagkakaisa. And then ang sabi dito, no shepherd, walang magtipon sa kanila at mag-set ng tamang direksyon sa kanila at walang magturo at magpakain ng karunungan sa kanila. So ganun yung bayan ng Israel, yung mga cities na pinuntahan ng ating Panginoong Hesus. Kaya sabi rito ng Bible, He was moved with compassion. Siya ay nagdalang habag kasi iba yung tingin ng Panginoon Alam niyo naman ang ating Panginoon, hindi yung pagkakita natin kagaya ng pagkakita niya. Kaya nga nakikita lang natin kung anong kalagayan ng bayan, gayong ipinasulat niya rito ang kalagayan ng mga tao, ganong hindi naman natin nakikita ng ganito ang mga tao. Ang tingin nga natin doon sa iba ay kahanga-hanga, nakakainggit kasi umuunlad ang mga negosyo. Dumadami ang sasakyan, nag-aaral ang mga anak sa maayos na paaralan. Sila'y mga kilala. Pero ang sabi ng Bible dito, pag tinignan natin yung kanilang spiritual na kalagayan, if you're going to see the people in the eyes of Christ,
Ito ang kalagayan na nakikita ng Panginoon sa mga tao. Sila'y mga walang lakas. Sila'y nangangalat. At wala talaga silang pastol ng kanilang kaluluwa. Yan ang talagang kalagayan ng tao. Kaya kinakailangan po, merong pupunta kagaya ng ginawa ni Jesus. Jesus went. At anong kanyang gagawin? Teaching, preaching, healing. At huwag nating aalisin. Huwag makakalimutan. Tignan ang talagang kalagayan ng mga tao labas kay Kristo. Sila'y walang lakas na tumanggi. Sila ay mangangalat. At ang kanilang pagkakaisa ay pagkakaisang sila'y magsasambulat, ang sabi ng Bible. Di ba sabi ni Jesus, ang nag-iipon na hindi ako kasama ay magsasambulat. So itong salitang scattering, dito, ang mga tao ay nangangahulugan ng wala si Kristo sa kanila, kaya sila'y nananambulat. And having no shepherd. Kanina, yung aming kausap, sabi niya, Pastor, may mga pastor ngayon na ang nasusunod parang pag-aari nila ang mga miyembro. Parang tinutunan ng pag-aari nila yung mga miyembro. Pang-apat, so we start the project in order to reap the harvest. Start. Magsimula kayo somewhere. Kay umaga man yan, kay hapon yan, kay public man yan, kay private yan, kay kakaunti, kay nag-iisa, but start one project. Pag nakasimula ka, nag-go na, start again. Pag nagsimula ka na, start again. And then anong program mo? Laging naroon pagbubutihin mo ang teaching ministry, preaching ministry, and healing ministry. Something that could help the people. Hindi lamang basta healing. Hindi lang yan tumutukoy sa medical, dental, particularly. Kundi tumutukoy ito sa physical needs ng tao. Yung preaching ay sa puso at sa kaluluwa. Yung teaching ay sa isip at sa spirito. And then, seeing the people, para hindi mawala ang habag sa atin, hindi dapat mawala yung tamang tingin sa taong bayan. Hindi dapat mawala yung tamang pagkaunawa sa kalagayan ng tao. Kaya nga usong-uso sa mundo yung gamitan. Usong-uso sa mundo yung gagamitin ka ng iyong kapwa. Dahil wala din siyang lakas para tanggihan yung kanyang makasariling layunin at makasariling laman. Number 4, share the pain. Share the pain. Anong klaseng pain ito? This is the pain in the heart of God. Anong nakikita ng ating Panginoon? Then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. It is painful sa ating kalooban na ating nakikita kapag tayo ang merong taniman. Di ba? Pagka meron kayong taniman, tapos dapat ng maani, pero dalawa lang kayong mag-asawa na mag-aani ng napakalawak na kabukiran. Tapos ang inyong mga anak, ang inyong pinsan, ang inyong kamag-anak, ay mga ayaw tumulong. Pero ang lawak ng aanihin, puti na yung aanihing palay, kung baga. So ano ang pain na may-ari ng aanihin? Nakikita niya, kakaunti ang nagtatrabaho, napakalawak ng aanihin. Kaya kinausap niya yung kanyang mga alagad, I want you to share the pain. Maramdaman niyo yung nararamdaman ko. Makita niyo yung nakikita ko. Matugunan ninyo yung ibig kong tugunan, yung tinutugunan ko ngayon, matugunan niyo, makasama ko kayo. Makapartner ko kayo ng mga laborers. Madagdagan ang laborers. Kaya lahat po tayo, mga kapatid, lahat ng miyembro ng simbahan, ito ang ating misyon. As a church, tulong-tulong tayo. Hindi ito kaya ng iilan.
Salamat sa mga nagtatapat, pero dapat po lahat tayo naglalagay talaga ng ating puso, naglalagay talaga ng ating prayers. Kung maaari, umiiyak din tayo sa panalangin kung nararamdaman natin talaga yung kalagayan ng ating kababayan, wala silang lakas na kagaya natin na ngayon, hindi na tayo gumon, hindi na tayo tali ng bisyo, hindi na tayo tali ng bagay ng sanlibutan. May lakas na tayong tumanggi, may lakas na tayong magtagumpay. Hindi na tayo kanya-kanya ng direksyon, we follow the leading of the Lord Jesus Christ. Meron na tayong pastol. And then we share the pain. Sabi ng Panginoon, the harvest truly is plenteous. Alam niyo ba na talagang napakarami ng aanihin, marami ng ready na tumanggap. Marami ng ready na anihin. Kaya lamang, hindi maaabot ng kakaunti yung napakarami. Kaya yun ang kanyang sinabi, yung kanyang pain in the heart. The harvest is plenteous, but the laborers are few. Yun yung pain sa heart ng Panginoon. Ibig sabihin, why the laborers are few? Kakaunti ang nagsusurrender ng kanilang buhay. Kakaunti ang nakakakita ng need ng mga tao. Kakaunti ang nagpapasakop sa lordship ni Christ. Kakaunti, kulang pa. Kumbaga kakaunti in the sense, kulang sila sa dami ng aanihin. Kaya tayo, kahit magtulong-tulong tayo mga kapatid, kulang pa rin tayo. Kailangan pa rin ang lahat ng simbahan, lahat ng miyembro ng simbahan, maging active na makasama sa pag-aani. Pero ilan ang mga miyembro ng simbahan na walang ganung effort? Para kung titingnan mo yung ibang mga miyembro sa iba't ibang simbahan, pagka titingnan, kumbaga tayo, kung may mata tayo ng Panginoon, masisilip lang natin ang puso ng mga Kristiyano sa bawat simbahan. Ilang kaya talaga ang nagte-take ng effort, talagang nagsasacrifice o pinapawisan o sabihin natin talagang nilalabanan yung hiya o kaya nalilipasan ng gutom. O kaya ay napagsasarahan ng pinto, nakakaranas na sila'y duraan, nakakaranas na sila'y murahin, sa pag-aakay ng kaluluwa dahil gusto nilang mag-ani. Ilan kaya yung nakaranas na ng ganon? Na kinakailangan nilang tiisin yung amoy ng baho ng bahay na kanilang tinutuluyan para lang manatiling makausap nila yung mga taong doon nakatira sa ganong klaseng lugar. Ilang kaya ang mga nakaranas na ng ganon? Yung mga mayroong kang gusto pang ibang gawin, pero gagawin mo ito, magbibigay ka ng time. You share the pain. So yun po ang kailangan natin, mga aching hearts for the souls. Aching hearts for others. We sympathize with the Lord na ang Panginoon, alam natin na gustong-gusto niyang maani ang mga kaluluwa. Pero kitang-kita ng Panginoon, kakaunti ang mga talagang nagsusurrender ng buhay. Kakaunti ang nagsiseryoso. Kinakailangan panggawan ang tao ng program. Hindi sila magkusa, hindi sila gumawa ng program sa kanilang sarili. Pero nakakapagawa tayo ng program, mamamalengke ako sa ganitong oras. Sa ganitong oras, papasok ako sa trabaho. Sa ganitong oras, papasok ako sa eskwela. Sa ganitong oras, maglalaro ako. Sa ganitong oras, manonood ako. Sa ganitong oras, matutulog ako. Sa ganitong oras, maliligo ako. Sa ganitong oras, magbabrowse ako. Magse-search ako, mag-aaral ako, and so on. And then, tignan mo sa marami niyang pinaglagyan ng oras. Kung meron siyang inilagay na schedule sa ganitong oras, sasama ako sa visitation. Sa ganitong oras, pupunta ako sa kaklase ko, sharean ko ng gospel, o sa kaibigan ko, o sa pinsan ko. Pag tinignan mo yung schedule ng iba't ibang Kristiyano sa iba't ibang simbahan, wala doon yung schedule ng kirot ng puso para sa pangangailangan ng mga manggagawa. Kaya kung mag-aani po tayo ng mga kaluluwa, we need to share the pain. Next, so we start the project, we specify the program, we see the people,
we share the pain, and look at verse 38. Stay in prayers. Pray ye therefore the Lord of the harvest. Stay in prayers. Iba't ibang klase ng panalangin ang gagawin. Lagi kang nananalangin. Pray ye therefore the Lord of the harvest. Lagi kang nakatawag sa Panginoon. Kahit namataan mo lang, nadaanan lang mata mo. Nakita mo yung mga taong yan na ibulong ng Holy Spirit sa iyo. Mga unsaved yan. Nadaanan lang ng mata mo. Meron kaagad panalangin ka sa Panginoon. Pray kaagad, Lord, magpadala ka po nawa maging maligaya itong mag-asawang ito. Makilala ka nila. Magpadala ka po ng manggagawa sa kanila. O isang araw makatagpo ko sila, masyarang ko ng gospel. Meron kayong laging bulong ng panalangin. Nadaanan mo lang yun, Nadaanan lang tingin mo, hindi kinakailangan umistop ka, hindi kinakailangan kausapin mo dahil malayo ka o nasa sasakyan ka, natanaw mo lang. Dahil nakikita mo ang kalagayan ng mga tao, pero pag hindi natin nakita ang kalagayan ng mga tao, parang there's nothing serious sa kanilang buhay. Pero kung lagi nating alam, we see the people and we share the pain, then we stay in prayer. Kaya nga pinag-uusapan natin mga kapatid na dapat ang ating pananalangin ay talagang buhay panalangin. Mayat maya pag napatigil ka, pag may nakausap ka, Pastor, pag-pray nyo nga po yung ating Brad, pag-pray mo nga yung aking ganito. Pag sabing ganito, Brad, pag-pray mo nga yung aking ganito. Sige. Mag-pray na tayo ngayon. Instant prayer na kaagad, mga kapatid. May nakita po kayo, malungkot. Kahit hindi nyo nakausap, bumulong na kayo ng panalangin. Lord, tulungan nyo po, baka may problem itong taong ito. Minadinig kayong ganitong pangangailangan. Wala man tayong maiabot. Prayer agad. Pinakamabilis na magagawa natin, mga kapatid, ay laging nasa attitude of prayer. Kaya i-shift nyo na. Lagi kayong nasa praying mode. Praying mode. Ang buhay, araw-araw. Dahil ang Panginoon nakikinig sa mga panalangin natin. Who knows? Na yung bulong mong yun sa Panginoon, dahil nakita na nasa heart mo, seryoso ka, dininig yung panalangin mo, hindi alam nung tinugunan ng mga pangangailangan o problema o tagumpay sa kanyang struggle sa buhay, hindi niya alam na yung pala'y tugon ng Diyos sa panalangin mo. At sa panalangin nating lahat. Basta tayo po, stay in prayers. At kapag tayo laging mapanalanginin, talaga pagka talagang tayo mapanalanginin, malamang sa malamang, magiging matagumpay ka sa sarili mong struggle. Pagka lagi tayo nasa praying mode, minsan wala ka namang problem, pero mauubusan ka ng pasensya sa mga taong may problem. Minsan ganun Hindi yung ikaw ang may problem. Minsan na makakayamot sa iyo yung problem ng iba, yung attitude ng ibang tao. Naalala niyo si Moses? Si Moses wala namang problem Hindi naman reklamador si Moses. Hindi naman siya ang walang pananampalataya. Pero isang araw, nayamot si Moses, hinampas niya ng 2 beses yung bato. Sa yamot niya sa mga tao, dun siya napundi. Dun siya naubusan ng pasensya. Kaya tingnan niyo po, minsan wala kang problem sa sarili mo. Ang naging reason why, dahil ng mga tao na malaki ang problema sa buhay. Okay? So, but stay in prayers if we are going to reap the harvest. Then, anong sabi dito? That He will send forth laborers into His harvest. Laborers, ang kailangan po ay laborers into His harvest. Andiyan ang aanihin. Ang kulang ay laborer. Alam niyo naman, pagka sinabi nating laborer, yung salitang laborer, mababang description ng mga trabahador. Walang glamour dito. Hindi ka sikat. Hindi ka nag-uopisina. Ang dating, laborer Hindi ka treated special. Talagang handa kang magkakalyo. Handa kang pawisan. Handa kang mainitan.
handa kang maliitin. Yan ang mga laborer eh. Ay, alam niyo naman ang laborer, handa kang magpasan. Hindi ka umuurong dyan. Alam mo na ang trabaho hindi madali. But you counted yourself as a laborer. I am prepared to face. I know what I'm going to face. And I'm ready to face hardship. At yun ang sinasabi ng Panginoon, ang ipadala ng Diyos ay mga laborers, hindi mga vacationaries, hindi yung mga bakasyonista ang ipadala. Hindi ang ipapadala mga artists, hindi ipapadala ay mga kung sino-sino lang. Sabi dito, send forth laborers into His harvest. Alam niyo naman, pagka kumbaga sa palay tayo, pagka kayo nag-aaning ganyan, abay makatiyan sa balat. Marumiyan sa katawan. At minsan meron danger dyan dahil pagka nag-aani kayo ng palay, may ahas dyan. Kaya hindi laging madali. At backbreaking yung trabahong yan. Masakit yan sa likod, ang mag-ani. Mainit, marungis, mahirap ang trabaho. Yun sinasabi ng Bible, nang ipadadala, na ipapanalangin natin, laborers. So you stay in prayer. Bakit po? Yung mga mapanalangining tao, yan ang mga taong pinalalakas ng Diyos. Di ba may kasabihan tayo? Less prayer, less power. More prayer, more power. No prayer, no power. Kaya lagi po tayo stay in prayer para lagi kayong nakakonekta sa source of power, hindi ka malolobat. Hindi ka magpe-fainting kagaya ng mga unsaved. Hindi ka magiging matatakutin. Why? You are connected. Meron kang lakas. Naka-charge ka. Ayun, hindi ka matitisurin. Kasi mga laborer, hindi matitisurin yan. Hindi konting hirap, angal. Hindi konting gutom, angal. Hindi konting init, angal. Hindi konting dungis, angal. Hindi. Yan trabahador, tanggap na nila yung ganong klaseng trabaho. Kaya kapag tayo maglilingkod sa Diyos, tanggapin na natin ang mga tao, hindi lagi tayong magugustuhan. Pagka tayo naglingkod sa Panginoon, gusto nating mag-ani ng kaluluwa at gamitin tayo, tanggapin na natin, hindi lahat ng tao nakangiti. Amen? Hindi laging may pamirienda. Di ba, kung kasama nyo lagi, marunong magpamirienda at may kakayanang magpamirienda, paano kung wala yon? Di ready ka din doon. Hindi laging eksakto sa oras ang kain. Hindi laging eksakto sa oras ang tulog. Hindi laging maganda ang pagtanggap ng tao. Kaya ito, mahirap ito, laborer nga ang kailangan. Kaya bawal ang maarte sa gawain ng Diyos. Para tayo makapag-ani ng kaluluwa, hindi dapat maarte. Dapat po espiritual. Amen? Hindi mahalaga dito yung ano ang tingin ng tao sa kulay ng aking damit. Hindi po yon. Kundi paano tayo makikisalamuha at makikisama sa mga taong malayo sa Diyos at bulag sa katotohanan. Kaya nawa nga mga kapatid, dumating isang araw, meron tayo ditong 10 mega, magtatanong nga tayo niyan para maging totoo. We start the project. Ay, ang dami namang able dito Kahit babae, pwedeng magsalita sa labas. Ay maghapon yung mga tricycle driver, maghapon yung mga pasahero, di maubos. Maghapon yan sa dami ng mga ang dami nating lugar. Ang nakakatuwa po sa bansang Pilipinas, malaya tayong mangaral. Tama ba? Ayun po ang isang masarap sa Pilipinas, malaya tayong mag-share ng gospel. May mga tumututol dyan. Kanina nga, yung kausap namin kausap natin, Baptist, na kapatid natin. Sabi niya, alam niyo, Pastor, first time kong nakatanggap ng email mula sa Illuminati. Ano yung Illuminati? Ibig sabihin, itong taong ito, hindi ito basta-basta para sulatan ng Illuminati. Tingnan niyo yan, Pero bata pa, 30 years old lang, 33 years old. But very humble. Na Kristiyano.
So anong sabi ng Panginoon? No, kung kayo laging nananalangin, anong lagi niyo ipagpe-pray? That He will send forth laborers into His harvest. So last part is serve your part. After staying in prayers, serve your part. Serve your part means it calls for recognizing and embracing the gifts and responsibilities God has given to each person, contributing to the collective effort of a community in a way that honors God and serve others. So ito yung kinikilala natin, pag sinabing serve your part, kinikilala natin na tayo ay binigyan ng Diyos ng mga kaloob at ng mga kakayanan at ng mga responsibilidad na ibinigay sa bawat isa sa atin para lahat tayo mag-contribute ng paglilingkod sa kabuuan ng ating grupo na tayo makapagbibigay ng karangalan sa Diyos. It's about making a meaningful impact with your sphere of influence. Lahat tayo may kanya-kanyang impluensya. Tulong-tulong tayo na impluensya natin, gagamitin natin para mag-ani ng kaluluwa at magdala ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon. So let us be willing to be one of those God will send. Kaya kapag tayo nananalangin at Lord, magpadala ka po ng manggagawa, Lord, magpadala ka po ng manggagawa, Lord, please, kakaunti ang manggagawa, magpadala ka. Maya-maya madidinig mo ang tinig na yon. Ikaw na nananalangin, idagdag mo ang sarili mo sa mga manggagawa. Will you be willing? Kung talagang interesado kang madagdagan ng manggagawa, will you be willing to add yourself? To be one of those needed laborers? Kaya kapag kayo nanalangin, lumalakas ka. Gumaganda yung iyong spiritual appetite. Yung desire mo nagiging God-centered, nagiging Bible-centered, nagiging Christ-centered, nagiging church-centered, nagiging soul-centered. Lumalakas ang ang spirit mo, nagiging mighty in spirit ka. Kaya kapag sinabi ng Panginoon, kailangan namang gagawa, you are now ready to say, here am I, Lord, use me. Kaya dumadami, nadadagdagan ang mga manggagawa. Lahat ng nagsuko ng buhay, sabihin niyo sa akin, sabihin ko sa inyo, ang inyong karanasan at ang aking karanasan ay isa. Lahat ng mga nagpagamit sa Diyos, dumating siya sa kalagayang, narito ako, Panginoon, gamitin mo po ako. O dinadagdagan ng mga laborers. Pero bago yan mangyari, natututo tayong manalangin. Kayo na pinakita ng ating Panginoon. Ano ang katayuan natin sa harapan ng Diyos? Tayo ba'y magkakamanggagawa? Anong gawain na mayroon ang Diyos? Ito yung pag-aakay at pag-aani ng mga kaluluwa. Ano ang tungkulin natin sa gawain ng Diyos? Hindi lang magkaloob, hindi lang manalangin, hindi lang magtanim, hindi lang magdilig. Ang ating gawain ay mag-ani ng mga kaluluwa. Ano ang inaasahan na sa atin sa gawain ng Diyos? Inaasahan ng Diyos na tayo po'y magkakaisa. Natunguhin natin yung kalooban niya. Maraming Diyos, salamat po ng marami. Ang aming misyon ay mag-ani ng mga kaluluwa. Tulungan niyo po kami na huwag kami makapagbabaya o makalimot na bawat isa sa amin may dumadating na mga pagkakataon na meron kaming pwedeng kausapin at pwedeng anihin. At kung hindi namin makita ang kanyang kalagayan na siya'y kasama sa listahan ng mga fainting, scattering, shepherdless soul, mawawalan kami ng compassion. Hindi kami mahahabag sa kanyang kalagayan dahil nakikita lang namin siya'y merong kabuhayan, meron siyang trabaho, meron siyang edukasyon, meron siyang pamilya, meron siyang pangarap, meron siyang ngiti. Pero hindi namin nakikita ang kalagayan niyang espiritual na siya'y walang lakas at siya'y kasama sa mga nangangalat at walang direksyon ng buhay at walang pastol ang kanyang kaluluwa. Kaya hindi kami makakadama ng habag sa kanila dahil hindi namin nakikita ang espiritual na pagkakita ng Panginoon sa kaluluwa ng tao. Kaya Lord, tulungan niyo po kami to see the people in the eyes of Christ, not in the eyes of the flesh. I-bless mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin na kami maging laging mapanalanginin. Kailangan po ng mas maraming manggagawa
At kung kami ay mamarapatin mo, maging handa po ang bawat isa sa amin na gumawa, magpagal, at magamit sa pag-aani. Dalangin namin ang lahat ng ito na nagpapasalamat sa inyo sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 So lahat po ng kayo ay willing na gamitin ng Panginoon para makapag-ani tayo ng mga kaluluwa. Say amen. One more time. Lahat po na may ibig na gamitin tayo ng Diyos para mag-ani ng kaluluwa. Say amen. Minsan, yun lang ang salita na gusto ng Diyos na madinig. I'm willing. And God is ready to use us. Yung ang masabi lang natin, Lord, I'm willing. With all my heart, Lord, I'm willing. Gamitin niyo po ako. Okay po, tayo po'y umawit. Awit po tayo. Awitin natin yung, naalala niyo po yung awit na, Lead me to some souls today. Use me, Lord. Just what to say. Teach me, Lord, just what to say. Lead me to some soul today. Yun ang title ng awit na yan. Para naalala po natin, yung awit na yan. Alam mo ba yan, Pastor Benji? Lead me to some soul today. Oh, teach me, Lord, just what to say. Yan. Yan magandang awit yan Huwag natin kakalimutan yan. Kahit sa ating sarili, aawit-awitin natin. Kahit solo tayo, you can sing this song to remind yourself that I can lead someone to Christ. Okay. Sige, pag-aralan natin, hindi nakakalang. Lead me to some soul today. Taasan mo pa, taasan mo pa. Some souls today. Oh, teach me, Lord, just what to say. Friends of mine are lost in sin and cannot find their way. Few there are who seem to care, and few there are who pray. Melt my heart, melt my heart, and feel my one more time. One more time. Lead me, Lord, some souls today. Oh, teach me, Lord, just what to say. Friends of mine are lost in sin and cannot find their way. Few there are who seem to care, and few there are who pray. Some souls today. Gusto niyo ba yon? Meron kayong maakay na kaluluwa? Say amen. Sabi ng Bible, if you desire it in your heart and you believe, God will give it to you. Ano yan, If you have that faith, if you desire it in your heart and you believe it, ask for it, it will be done unto you. Amen? Manaming Diyos, maraming salamat po. Meron kaming power through prayer. Meron kaming power in the name of Christ. Meron kaming power through the Holy Spirit. We can win souls. We can reap the harvest. We can be added to the needed number of laborers. Narito po kami, Panginoon, ay inyong mga anak. Iba-iba kami ng sitwasyon sa buhay. Pero hindi kami magkakaiba ng Holy Spirit na nananahan sa amin. Hindi kami magkakaiba ng mandate or commandment na tinanggap.
We are all commanded to win souls, reap the harvest, and pray for more laborers. To go from one city to another city, from another city to another city, from one village to another village. This is our duty. That's why we are empowered. That's why we have the promise of your presence that you will be with us. Salamat po ng marami. Ginawa mo po kaming angkop sa ganitong gawain. Hindi dahil alam na namin ang lahat, kundi dahil gagamitin kami ng iyong Espiritu. At yung kaunti naming alam na sinasabi, if you have a faith like a seed of a mustard seed, nothing shall be impossible. Salamat po. Huwag namin makalimutan. Kami po yung mga enabled, empowered individuals. Dahil ni Kristo, kahit ang mga kapangyarihan ng kadiliman ay sumusuko, umuurong, natatakot, nagagambala sila kapag ang mga Kristiyanong katulad namin ay nagsimula ng mga proyekto ng paghakbang sa pag-aakay ng kaluluwa. Kaya Panginoon, sa gabing ito, it doesn't matter, kami may marami o kami kakaunti. Kahit nag-iisa, kinakailangan magsimula ng proyekto na mag-akay ng kaluluwa. At ang isa ay magiging dalawa, at ang dalawa ay magiging apat, at ang apat ay magiging 8, and so on. Pero para mangyari yon, kinakailangang magsimula, dugtong-dugtong na panibagong simula para matapos po ang project. Patubayan niyo po ang bawat isa, O Diyos, na huwag nilang maliitin ang kanilang sarili at paniwalaing sila'y maliit at hindi nila kakayanin. Kaya Panginoon, gamitin niyo po ang aming mga tinig, gamitin mo ang aming lakas, gamitin mo ang aming kaalaman, gamitin mo ang aming katawan, gamitin mo ang aming salapi, gamitin mo ang aming talino, gamitin mo ang aming impluensya, gamitin mo ang oras na ibinigay mo sa amin, gamitin mo ang buhay na ito para mag-ani ng mga kaluluwa. Bless you po, Panginoon, ang aming pagkakaloob. Paramihin niyo po sa bawat isa ang mga pagpapala. Sumayo po ang kaluwalhatian, O Diyos. Maparangalan ka namin. Dalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. Ushers, please come. Amen. Wow. Nakakatuwa po na tayo ay may opportunity. Malapit na po ang ating third fires of evangelism. Let's keep praying. Gawin natin ang lahat ng ating magagawa. Panalangin, pagsasaayos ng lahat. Dahil may darating pong mga pagpapala sa ganitong gawain. Amen. Tayo po tumayong lahat. Tayo magwawakas sa panalangin. Ama naming Diyos, salamat po ng maraming sa gabing ito. Pinupuri ka namin. Salamat po sa maliwalas na panahon. Bagamat umuulan dito sa amin, pero sa ibang lugar ay hindi naman po umuulan. Salamat po, nakikinabang ang maraming halaman, nalilinis ang aming atmosphere, lumalamig ang aming paligid. May mga nangangailangan po ng tubig at ulan. Salamat po ng marami. Maaring ang ulan ay may nahadlangan na mga maling bagay na hindi na nagawa yung gagawing mali dahil umulan, dahil bumaha.
At mayroong mga dapat gawin o hindi inaakalang magagawang maganda, pero dahil umulan, naisip makagawa ng maganda. Kaya umulan man o umaraw, mayroong kaming laging ipagpapasalamat. Lagi kang mayroong dahilan na hindi namin alam. Salamat po sa inyong mga anak na narito ngayong gabi, maging mga naka-online. Salamat po sa lahat ng tumutugon, nagtatapat at nagpapatuloy. Dalangin namin, maabutan mo po kami na hindi nagbago ang aming sigla, ang aming sigasig, kundi bagkos, lalong umigting, lalong naging mainit ang aming paglilingkod, pagtatapat, at pag-aani. Sa iyo po ang kaluwalhatian. Sa lahat ng ito, ingatan po kami sa iyong pagwahiwalay. Dalangin namin, ihatid mo kami. May taglay na ganitong laging panalangin, lead me, Lord, to some souls today. Darating po ang bukas, panibagong mga mukha, ang aming makakasalamuha. Tulungan niyo po kami. Dalahin namin ang mga tao sa iyong paanan. This coming Sunday, dalangin namin na may mga panauhin kami, madala namin, maanyayahan namin, mga kapatid namin, magsama-samang magpuri sa inyo. Inihiling namin ang lahat ng ito na nagpapasalamat at dalangin, hindi lamang dito sa aming simbahan, kundi sa lahat ng iyong simbahan sa iba't ibang panig ng daigdig. Ito po yung aming hiling, sa pangalan lamang ng aming Panong Hesus. And all the people say aloud, Amen! Amen, Amen. Magandang gabi po sa lahat. Purihin po ang Panginoon. Kamayan natin ang isa't isa. Amen. Salamat din po sa mga naka-online.